Alam niyo ba na may iba't ibang register of communication? Formal, consultative, casual. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang pinakadelikado kapag ginamit sa maling tao. Ito ay ang intimate register. Ano nga ba ang intimate register? Ang intimate register ay ginagamit sa mga taong close sa'yo. Kunwari, yung mga boyfriend, girlfriend, best friend, asawa, pamilya. Meron silang mga iba't ibang pet names na ginagamit, inside jokes at malalambing na tono. Pero ngayon, ano kaya ang mangyayari kapag ginamit mo to sa maling sitwasyon? Baby, kumain ka na. Gusto na kita eh. Ay, ang sweet naman. Oo, kumain na ako. Ikaw ha, huwag kang magpuyat. Notice the two? May pet names like baby. May emotional closeness. May care. Walang distance. That's intimate register. Ngayon, ilagay natin siya sa maling lugar. Sir, pwede po ba pa-extend ng deadline? Promise, babawi po ako. My cutie, prof. Excuse me? Sorry po, napuyat po ako kagabi. Iniisip ko po kayo. Yung assignment po. Can I leave in class now? Ayan. Awkward, di ba? Bakit? Kasi intimate register is relationship-based. Hindi ito ginagamit sa mga authority figure. May social boundary. Kapag mali ang register, nagiging inappropriate siya. Intimate register is private and emotional. Hindi siya professional. Hindi siya pang interview. Hindi siya pang report. Hindi siya pang defense. Why should we hire you? Kasi be, hardworking ako no. Love me na, I won't disappoint you. Security? Sa intimate register, may shared history, may emotional depth, at inside jokes. Kahit medyo harsh pakinggan, hindi offensive. Kasi may closeness. Hoy, tanga ka ba? Bakit mo siya binabalikan? Mahal ko eh. Hay nako, love kita. Pero minsan, gusto kitang sapakin. Rule, kapag hindi mo kayang sabihin ng walang HR complaint, baka hindi siya intimate context. So next time na magsasalita ka, tanungin mo muna ang sarili mo. Close ba kami? Kasi baka intimate ang tono mo, pero formal ang sitwasyon. And that's your communication trivia for today.